Mga tol, ayos yung kaganapan kanina sa Senado. Natawa ako dito kay Senator Zubiri. Parang hindi pa yata napadede ng ina niya itong taong to eh. Kasi kita niyo yung nag-react siya dun sa dun sa ano yung banat ni Senator Amy na yun nga yung tungkol dun sa planong charter change, no, o constitutional assembly, na sinabi niya na ano lang daw yun, propaganda, na haka-haka lang daw yun, di ba? Kala naman itong Zubiri na to eh yung tao maniniwala lahat sa kanya. Samantalang credible yan si Senator Amy dahil una-una senador yan, ha? Hindi naman yan basta-basta maglilik na impormasyon na hearsay lang, ha? Merong mga naka-backup na mga tao dyan na talagang nagpapatunay na yun nga yung narinig nila, no? Tsaka isa pa, yung sinasabi nitong si Zubiri na ang tingin daw ng mga tao sa Senado, circus daw, ganyan. Eh baka kasama siya dun sa dahilan na yun, di ba? Baka nagba-backfire sa kanya yung ano na yun. Inulit pa niya yung komento ng mga netizen eh, no? Hindi na nahiya, hindi na natakot eh. Eh, ewan ko sa mga to kung nanunulunggis ba eh, no? Pati yung kasamaan niyang si Senator Tito, no? Si Mr. Itbulaga. Mr. Itbulaga, hindi novelty show ang Senado, Itong Mr. Itbulaga na to, si Tito eh, kala nyo naman kung makapagdahilan eh, kala nyo nagdadahilan sa harap ng principal. Dito niya, sabi niya dun sa Senado kanina, nagdepensa pa siya eh. Sabi niya, nagpunta lang daw sa Soler ba yun? Ewan ko, basta Soler ang dinig ko eh. Nakipag-usap lang daw siya doon, nakipag-meeting lang siya tungkol lang daw sa golf, yung may bagong labas na kagamitan, equipment. Yun lang daw yung pinag-usapan. Pupunta ka ng Soler na ganun para pag-usapan yung bagong labas na golf equipment, di ba? Pwede naman tawagan, pwede naman video call, o kaya pagka nasa loob ng Senado o Congress, kung sino man ang mga nakausap nyo dyan, di ba? So, ewan ko kung anong mga vitamins nito mga to nung pinapalaki ng mga ina nila eh. Talagang aliulan talaga mga tol itong mga reaction nitong mga senador na to, no? Tsaka yung Duwag 13 kung tatawagin, yung mga senador na mga walang prinsipyo. Ayan, yung nagpapadala sila sa takot, sa pambubuli, sa pananakot ng mga nasa nakakataas. Yan, nandyan sa Malacanang. Yan ang mga sinasamba nila, takot sila dyan. Pagka hindi sila sumunod, yan, baka mamaya tatanggalan ng mga budget, ganyan. Eh, ano bang pinag-uusapan dyan? Hundreds of millions, di ba? Eh, hahangaan lalo natin mga tol, ang mga may prinsipyo at may pagmamahal sa bayan. Yan na sila Senator Marcoleta, lahat yan mga against sa mga sumisira at gumigiba sa ating VP Sara Duterte, no? Kasi yung mga Duwag 30 na yan, yung kumbaga sa pelikula o sa teleserye, mga kontrabida talaga yan sa totoong buhay, no? Ayaw ng mga yan naangat tayo, basta magkakaroon ng laman ang kanilang mga bulsa. Yan ang okay sa kanila, no? Di baling ang Pilipinas malugmok, basta sila maginhawa ang buhay nila, ha? Papagolf-golf lang o kaya pupunta sa mga mamahaling bansa o mga hotel. Yan ang mga na mga yan, target na mga yan, mga tol. Kaya wag nating asahan na ang mga ito eh talagang papabor sa katotohanan pag nagsimula ng impeachment trial, no? Kasi syempre nagpapadaig nga sa takot yung mga yan eh, sa intimidation. Yun ang salita doon eh, intimidation galing sa nakakataas, no? Ayaw nila na ihiwalay ang legislative powers o branch ng ating gobyerno, which is ang Senate, mula sa executive department ng presidente dyan sa Malacanang, no? Gusto nila yung na-influensyan. Eh, hayaan nyo, ilang taon na lang ba, malapit na mag 2028. Kawawa itong mga tol. Saan kaya pupulutin ng mga senador na to, no? Baka tumakbo na lang itong mga kapitan sa mga lugar nila. Hindi, wag naman. Konsyal siguro pwede pa. Yan. Yan mga tol, maraming salamat ulit sa inyo hanggang sa muli. Ang nag-iisang siga sa mga siga. Tigasing Noypi.